ibang paniniwala, mga ideologies na very harmful sa family. Alam niyo ba, sobrang dami na ng ideologies ngayon na very harmful sa family. Bakit kaya? Kasi gusto ng kaaway, specifically ni Satan, gusto niya ma-destroy ang unit of society. Ayaw niya na maging buo ang pamilya. Ayaw niya na maging strong ang family. Kaya dinidestroy niya yung family, and isa pa sa tinitira niya, which is parang effective din naman siya, is para ma-destroy ang family, dinidestroy niya ang individuality ng tao. Na even yung tao mismo, hindi niya na maintindihan sarili niya, i-confuse ni Satan ang kanyang sexuality, na dapat there's only man and woman in the Bible. Ngayon, ang dami na. Napaka-confusing na po. And sa Word of God, no? Siyempre, kung hindi ka naniniwala sa Word of God, magiging close-minded. Pwede ring ma-offend ka sa mga sinasabi ngayon. Pwede rin magagalit ka. Bakit ganyan ang mga Kristiyano? Hindi open-minded. Actually, kung open-minded ka, dapat i-embrace mo yung katuruan ni Jesus. No? Open-minded ang Christians. Hindi lang sila open-minded. Open heart pa sila. No? Kasi wini-welcome natin ang lahat. Basta magpasakop tayo kay Jesus Christ. At pag nagpasakop na tayo kay Jesus Christ, nag-believe na tayo kay Jesus Christ as our Lord and Savior, nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya, edi welcome na rin tayo sa family of God, which is the most important family. No, lahat tayo meron tayong biological family. Lahat tayo may pinanggalingan. Kahit sino ka pa, lahat tayo may family pinanggalingan. Pero ang mas mahalagang family pa is yung spiritual family, which is the church. Okay? So naintindihan natin bakit kailangan natin mag-discuss ng ano ba ang tahanan at paano binubuo ni Lord ang isang matatag na tahanan. Okay? Now let's go to our verse. Can we go to our verse in Psalm 127 verses 1 to 5? Pwede bang basahin ni Naan kung andyan siya? Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward, like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Praise God. This is the word of God, no? Na sinasabi, clear tayo, nilakihan ko, blue font, sinabi, unless ang Panginoon ang bubuo ng isang tahanan, ang mga taong nagtatry na buuin yon ay nagli-labor sa wala lang din na mapupuntahan. In vain, meaningless, sayang ang effort. Intindihan nyo? Klaro ha? Pag hindi pala ang Diyos ang bumuo ng isang tahanan, ang mga nagtatry na buuin yan sa mga iba-ibang kaparaanan na hindi naman angkop sa Bible, ay they will labor or magpapawis sila, magpapagod sila sa pagbuo ng isang pamilya, pero in vain, sayang. Masisira lang din naman. So, kasi nakita nyo yung gumagamit ako ngayon ng mga logo. Ano ba tawag dito? Icons, yung mga bilog-bilog. Tama. These are all from what I have learned sa seminary. Also, what I have learned along the way sa ministry. Lalo na may pamilya na ako ngayon. So, ito yung mga nabuong mga icons. No? Pero galing ito sa seminary, syempre. At sa mga books na nabasa natin about family and about marriage. Now, tingnan nyo. Sino ang nasa triangle? Tandaan natin tonight, puro tayo triangle. Now, pag sinabing triangle, kasi si Lord, nung pagtitingnan mo siya mismo,
ang style ng pagbuo niya, even ng creation, triangle din. Time, space, and matter. Nalala niyo nung bumuo si Lord ng creation? Time, space, matter. Yon. And God is outside time, space, and matter. Okay? Triad palagi yan. Tingnan nyo naman ang family. Si God, husband and wife, and children. Pastor, paano naman yung wala pang children? Mamaya na, hold your breath. Now, ang matatag na pamilya na si Lord ang bumuo, dapat nandyan si Lord. Bahagi siya. Okay? God, parents, and children. Okay? At clear tayo, husband and wife. Hindi pwede wife and wife. Hindi pwedeng husband and husband. Hindi rin pwedeng sasabihin mo God, per parents, and dog. Hindi yon ang pamilyang binuo sa Genesis. Ang mga pets, side lang yon. Ang mga pets, side lang yon. Ang pamilyang binuo sa Genesis, God, parents, and children. Mamaya na, ang nagtatanong dyan, meron kasing hindi rin maka-bear ng babies. Meron talagang ganon. Will a home be complete without it? Yes. Because it's God, man, and woman. Yun ang basic. God, man, and woman. God, husband, and wife. Yun ang basic. Bonus na yung my children. Tingnan nyo naman dito sa ilalim. Family, church, and society. Hindi pwedeng puro ka lang family, society. Family, society. Hindi magiging matatag ang pamilya mo kung puro ka lang family, society, walang God. Alam niyo naman yan, di ba? Can you say that without the church, you are strong? Magiging matatag bang pamilya without the church? Without God? Without God's word? Hindi naman talaga, di ba? So we need the family church. Meron namang iba extreme family church. Family church. Sabi ng nanay, after ng school church, after ng school uwi, after school uwi. Ganon everyday, school uwi, school uwi, school bahay, school bahay. Pag linggo, school church, school church. Pero nakalimutan, may social life din ang mga bata. Hindi naman pwedeng sabihin mo para hindi ka ma-influensyahan, huwag ka nang mag-friends. Dapat family and church ka lang, Hindi rin healthy 'yon. May mga alam akong family na pinagbabawal mag-friends ang mga bata sa mga unbelievers. Parang family church, family church. Kung may friends man siya, sa church lang. Grabe 'yon. Talagang gusto nila i-preserve, pero alam niyo, nagrebelde ang bata. Nagrebelde, nagdrugs, nagbarkada, pero pasikreto. See? Hindi rin yun pwede. Okay. So, basahin natin ulit ang ano. So, what can we learn from here? Bakit may society? Saan nakuha yan? Tingnan nyo sa verse 5. Blessed is the man who fills his quiver with them. Yung mga anak kasi natin daw, parang mga arrow yan. Ang lagayan ng arrow, di ba pana? Nakakita na kayo ng pana, may arrow yan. Bow and arrow. Ang arrow nilalagay sa quiver. Pag puno yung quiver mo ng arrow, ibig sabihin yung mga anak mo yan, symbolizing your children. No? Ang mangyayari, he shall not be put to shame. Ang taong merong anak na may takot sa Diyos, hindi siya mapapahiya when he speaks with his enemies in the gate. Nakita niyo yung last verse? When he speaks with his enemies in the gate. Ibig sabihin, may relationship tayo sa mga tao sa gate. Kasi noong unang panahon, ang konteksto nito, lahat ng transactions nangyayari sa gate. Kung magkakaroon ka man ng barter or trade ng produkto sa gate, kung merong mga ikakaso na kailangan merong mamagitan sa gate, lahat ng mga taxes doon binabayaran sa gate. Ang mga lalaki noon sa Israel, palaging nandun sa gate, nakikipag-usap, nag-change ideas sa mga spiritual leaders nila, or minsan sa mga kasosyo nila sa negosyo. So mga lalaki nasa gate. Alam niyo mga babae nung unang panahon sa Israel, nasa bahay sila lahat. Igib, linis. Ganon yung kultura noon. Pero buti naman ngayon, equal na rin, no?
Pwede na mag-office yung babae, pwede rin mag-office yung lalaki. Pwede mag-business yung babae, mag-business rin yung lalaki. Ang ganda, no? At least nag-improve yung kultura. Pero dito mo malalaman sa verse 5 na meron talagang relasyon ang tao sa society. Hindi pwedeng family and church lang. Okay? We have to relate with people in the gate. Pero ang matindi pa, maganda dito, pag ang mga anak mo may takot sa Diyos, hindi ka raw mapapahiya kung nakikipag-usap ka sa mga kaaway mo sa gate. See? Even there, you will have a clue na sa gate talaga nakikipag-usap, even kung meron kang kaaway, doon kayo mag-uusap sa gate. Intindihan niyo? Nagsusocial life ang mga tao sa gate. Doon lahat ng transactions. Okay. Next tayo. Ito yung mga icons na nabuo natin along the way, even as I personally grow in my family life and marriage life. Ito yon, ha? God, man, woman. Nakita niyo sa left? Hindi pwedeng God, man, man. Based sa Bible, God, man, woman. Tandaan niyo yan, ha? O next, move tayo sa gitna. Father, children, mother. Ang father ang spiritual leader dapat. Matatag ang family kung mismo ang lalaki ang spiritual leader. Siya talaga dapat ang grounded sa Word of God. O, dapat ganon. Pero may mga situation na nauna yung babaeng maging Christian, later na yung lalaki. Pero hindi pa naman huling lahat. Tayong mga lalaki, let's function as spiritual leaders sa bahay. Okay? Kaya nga, father, children, mother. Pero hindi ko sinasabi na ang mother second lang. Pag may anak tayo, hindi pwedeng ang mga anak natin takot lang sa tatay. Dapat equal yung respect. May takot sa tatay, may takot sa nanay. May respeto sa tatay, may respeto sa nanay. Hindi yung, alam niyo yung ibang style, ang tatay taga-palo, ang nanay taga-love. Sino na ngayon ang kontrabida? Ang tatay. Or yung nanay naman yung taga-palo, si tatay naman taga-bigay ng gift. Sinong kontrabida? Si nanay. Hindi dapat ganon. Ang biblical, ang authority equal sa tatay at sa nanay. At ang respect at takot ng anak, both pareho may takot sa anak. Sa tatay at sa nanay. Okay? Hindi healthy yung pa. Ikaw na lang taga-palo, ako taga-bigay gift. Ma, ikaw taga-palo, ikaw taga-kurot. So, bawal na yan. Mabantay bata. 163 tayo niyan. Okay? So, equal dapat. Ito pa. Sa pinaka-right na third circle, love, truth, and grace. Sa bahay, dapat may love. Meron ding batas, truth. Pero meron ding grace. Kasi ang love, hindi naman pwedeng love na walang disiplina. May disiplina dapat. May boundary. Kasi ang batang hindi naturuan ng boundary sa bahay, magtataka ka paglaki niya, hindi niya rin irerespeto ang boundary ng batas. Kaya siya makukulong. Dapat sa bahay pa lang may boundary. Pag sinabi ng nanay na bawal mag-juice bago matulog, ang tatay, suportahan yon. Hindi yung, sige na, kuha ka na ng juice, tulog na si mama mo. Hindi pwede yon. Pareho dapat yung tatay at ang nanay sa desisyon. Pag hindi pwede sa tatay, hindi pwede sa nanay. Equal ang authority. Equal. Hindi, ang iba kasi konsentidor eh. Ha? Merong iba na kunwari ang nanay, siya talaga ang housewife, ang tatay minsan lang umuwi. So ang sabi ng tatay, hindi na lang ako magdidisiplina kasi kawawa na eh. Minsan na nga lang ako sa bahay, magdidisiplina pa ako. Okay na yung si Mrs. na lahat sa disiplina. No. Tama ni Ma'am Sheila ang example ko niyan. Pag ang bata nag-atraso sa kay Ma'am Sheila, kunwari, may ginawang kalokohan pero si Ma'am Sheila ang nakakita or nakaalam. Si Ma'am Sheila agad ang mag-disiplina. Hindi na kailangan, love or honey, disiplinahin mo nga tong anak natin kasi sabi ng teacher daw, ganito, ganyan. Hindi, ikaw na nga nakaalam eh. Disiplinahin mo na. Ano ka? Hindi mo kaya? Hindi, kayanin mo. Bilang nanay, kaya mo yan. Bilang tatay, kaya mo yan. Huwag mong ipasa. Kung ikaw yung unang nakaalam na, kunwari, yung nanay, sinasagot-sagot ng bata. Alam nga naman sabihin ng nanay,
Darling, sinasagot-sagot na ako ng anak natin, no? Hindi na. Parang wala ka namang authority niyan. Ilulook down ka ng anak mo. Si mama, mahina. Naghahanap pa ng tulong. Hinahanap pa yung tulong ni Papa. Hindi dapat. Equal dapat. Okay? Love, truth, and grace. Ito pa. Holy Spirit, si God, Holy Spirit. Tapos Bible, ang scripture, at para lumago sa spiritualidad. Kailangan natin ng Holy Spirit, ang scripture, at ang spirituality. Hindi naman lalago ang spiritual life mo kung wala ang Holy Spirit eh. Siya dapat talaga. At di mo tinanggap si Jesus, wala kang Holy Spirit. Hindi ka lalago kahit simba-simba ka pa dyan. Kung di mo tinanggap si Jesus, walang paglago. Alam mo na yan. Alam natin yan. Without Jesus, we cannot grow spiritually. So we need the scripture. Walang basa-basa yung ibang pamilya ng Bible, no? Walang pray together as a family. Walang basa. Hindi in-explain yung Bible sa kanilang mga anak. Yes, they go to church every day, every Sunday. Pero kung walang scripture sa bahay at walang paghimay-himay or pag-explain ano ba ito ang binasa natin, paano lalago ang mga anak sa spiritualidad nila? Tama? Ito pa, another triangle, unity, community, at individuality. Anong ibig sabihin nito? Unity, community, individuality. Pag ang asawa at ang husband nagsama, hindi pwedeng mawawala na yung personalidad ng isang tao. May kanyang individuality pa rin dapat. Kunwari, si Ma'am Sheila. Si Ma'am Sheila, ang personalidad nito, ano to eh, talagang si Ma'am Sheila, firm. Firm to. Pag sinabi niyang no, no. Individuality niya yan. Pag sinabihan mo siya, pwede mong gawin to, at sinabi niya, kunwari alam niyang busy na siya, sasabihin niya, no. Nag-learn din naman siya talaga na dapat pala sa buhay marunong ka mag-no. At actually, si Ma'am Sheila, mas malakas siya mag-no kaysa sa akin. Ako kasi people pleaser ako eh. Downside ko yan eh. Weakness ko yan. Minsan, nahirapan ako mag-no. Kasi bakit? Ano ako eh. Gusto ko hindi kita tawag to? Masaktan. Pero natuto na rin ako ngayon mag-no. Magsasuggest ako sa iyo ng something na para hindi na magawa yon. Mga ganon. May mga iba, instead na no, meron na natuto na akong magbigay sa iyo ng suggestion. Why not gawin na lang natin to? Kasi para hindi maganda to. Hindi ako mag-no, pero magsasuggest ako sa iyo. Naintindihan niya? Kung kilala niyo ako, ganun ako. May sasabihin ka sa akin, may sasuggest ako sa iyo. Why not gawin niyo to? Hindi ko kayo agad sasabihan, alam mo mali ka. Hindi, natuto na ako. Pag nag-no ako, ipipresent ko sa iyo yung choices. Para ma-lead ka sa right choice. Ganun na ako ngayon. Nagla-learn din naman ako. Basta, mas firm si Ma'am Sheila kaysa sa akin. Buti na lang na pares kaming dalawa. Minsan mag-yes ako pero kailangan mag-no. Siya na magsabi, mag-no ka. So, may individuality kami. Siya mahilig magtanim. Ako, ayaw ko. Siya, mahal niya yung mga special kids. Ako, minahal ko na rin. Kasi hindi ko nga yun, hindi ko individuality yon. Marunong siya magluto. Alam ko sa inyo, minsan ang lalaki yung marunong magluto, no? Sa amin ni Ma'am Sheila, ako yung hindi marunong eh. So, pero, individuality namin yon. Kahit magkaiba kami, meron naman kaming unity. Kaya, pag pinagsama mo kami ni Ma'am Sheila as a community, by the grace of God, mas powerful ang ginagawa namin pag dalawa na kami ang magkasama. Pero, powerful din kami as individuals. Hindi pwedeng codependent ka sa partner mo. Na umaangat siya, ikaw na iwan. Hindi. As individual, aangat ka rin sa sarili mo. Sa tulong ni Lord, syempre. Individuality natin, dapat umaangat ang bawat isa. Hindi pwedeng palagi na lang hinihila yung isa. Or ito naman, hihilain ng isa. Hindi, walang hilaan. By the grace of God, as an individual, matuto kang umangat.
Pero si Lord talaga ang aangat sa'yo. Yun ang maganda naman. The Lord will help you go up. So again, no, hindi pwedeng, kunwari, paano na lang ako nagbakasyon si Ma'am Sheila ng 3 araw? Nakalimutan mo, may buhay ka rin kahit wala si Ma'am Sheila. Di ba? Reminder sa akin. Kunwari, nagbakasyon siya ng 1 linggo. Paano na lang ako? Hindi ako marunong magluto. Mabubuhay pa ba ako? Siyempre! Gawin mo. Kahit mag-hardboiled ka for 1 week, okay lang yon. Kailangan mong pagdaanan na minsan ang partner mo wala. O paano na lang kung nawala talaga ako? Buti na lang si Ma'am Sheila, hindi siya codependent sa akin. Baka ako pa yung codependent sa kanya. Pero again, we should learn to survive as individual. Kasi alam mo, makinig kayo, lalo na sa mag-aasawa dyan. Kung bilang individual, bilang single, insecure ka, alam mo, pag nag-asawa ka, insecure ka pa rin. Dapat as individual, secure ka na sa Panginoon. Para pag nag-asawa ka, mas, kasi wag mong isipin na insecure ka ngayon bilang single. Tapos iisipin mo, siguro pag nag-asawa kami, magiging secure na ako. Never. An insecure individual, an insecure single will be an insecure married person. Dapat secure tayo muna sa Panginoon. Kasi hindi naman pupuno yung partner mo sa iyo eh. Si Jesus ang pupuno sa atin. Kahit may anak ka na, hindi yan pupuno sa buhay mo. Bonus at gift na yung anak. Okay? Next tayo. Balikan natin ang verse. Okay, ang matutunan natin first is this. A home built by God is unshakable. Pag si Lord palang gumawa ng pamilya at ng tahanan, unshakable yan. Kahit ano pang mangyari, magkaroon man ng unos, problema, mawala man yung isang padre di pamilya or ang ilaw ng tahanan, mamatay na or ma-promote na sa langit. Pero dahil si Lord ang sentro ng tahanan, unshakable yan. Iiyak man yan, magigrieve man yan dahil nawala yung padre de pamilya or yung nanay. Sa huli-huli, makaka-breakthrough pa rin yung family na to because si God ang nag-build nito. Unshakable ito. Kahit meron mang unus na dadaan, magiging strong ang family ito kasi si Lord ang nagbuo ng pamilyang ito. Okay? Unshakable. Pero hindi ko sinabi walang problema. May problema pero hindi ka natitinag. You are immovable as a family. You are all united as one. Okay? Gusto mo ba ng tahanan na unshakable kahit may unos? God should be the third party. Tandaan niyo yan. God should be the third party for a marriage and for a home to be unshakable. Si Lord si Lord dapat. Next. Basahin natin ang verse. Dito naman tayo. Sabi sa verse 2, sayang naman yung pag-rise up mo ng early para magtrabaho, tapos matutulog ka ng late dahil sa trabaho. Alam mo ba, sayang yon kasi kumakain ka nga ng bread, ng food, pero dahil yon sa katas ng yung anxiety. Yung trabaho ka ng trabaho, pero dahil wala ka sa Panginoon, hindi ka nag-depend sa Diyos, independent ka masyado, sinasabi mo, kaya ko to mag-isa, kahit binitray na ako ng husband ko or ng wife ko, kakayanin ko to, I'm a strong, independent woman. Again, feminism is not in the Bible. Dinisign ni Lord ang man sa woman, ang woman sa man. Kahit ano pang debate mo, sa katotohanan. Ang tanong, kunwari ito, example. Kunwari, naniniwala ka na hindi man at woman ang marriage life. Sabihin mo, hindi, kahit lalaki sa lalaki, pwede pastor. Kahit babae sa babae, pwede yan. Okay. Kung yan ang stance mo, ang tanong ko sa'yo, saan ka galing? Sagutin mo, saan ka galing? Sa babae at sa lalaki. O bakit nakikipagdebate ka pa? Tama? Kahit ano pang shake
or kahit ano pang distort mo ng katotohanan, sasabihin mo sa akin, dapat ang lalaki sa babae, ay sabihin mo, ang lalaki pwede sa lalaki, ang babae pwedeng ma-marry sa babae. Ang tanong ko sa iyo, from the Word of God, saan ka galing? Di ba sa nanay at sa tatay? Tama? Bakit mo pa babaliin? Huwag na tayo magdiskusyon dyan. Obvious yan. Galing tayo lahat sa lalaki at babae. Tama? Magpipilosopo ka pa. Hindi, pastor. Galing ako sa test tube. Doon ako binuo. Still, yung sperm at egg, galing yan sa lalaki at sa babae. Huwag mo nang baliktarin ang katotohanan. Mahihirapan ka lang. So, now, ito pa. Sayang daw na nag-exert tayo ng effort magtrabaho, anxious tayo kung paano tayo mabuhay, paano bayaran ng bills, paano bayaran yung responsibilities natin sa bahay, mga loans, paano bayaran lahat yon. Anxious ka, di ba? Alam mo ba, sabi sa verse 2, God gives to His beloved sleep. Merong kapahingahan sa mga anak ng Diyos. So nire-remind tayo ng verse 2 na wag sobrang anxious, wag sobrang advanced mag-isip na parang, may babayaran ako, may loan ako. Wait lang. God gives His beloved sleep. Gustong-gustong bigyan ni Lord ng kapahingahan, ng tulog. Di ba? Ang tulog, hindi natin mabibili yan, ha? Pero pag anxious tayo, hindi tayo nakakatulog. Tingnan mo. God gives to His children or to His beloved sleep. Anong ibig sabihin nito? Ito, tingnan niyo ulit ang triangle. Ang bahay or ang tahanan na matatag is merong rest, merong refreshment, at merong responsibility. Ang bahay or ang marriage na matatag, hindi puro sarap. Hindi puro refreshment. Tingnan nyo, meron ding responsibility. Nakita nyo? Hindi puro kain lang. Pwede ka rin maghugas. Kung asawa mo nagluto, ikaw maghugas. Kung asawa mo naghugas, ikaw mag-igib. Kung asawa mo ang nagdala ng pagkain sa lamesa, ikaw naman magtapon ng basura. May responsibility lahat. Hindi puro sarap. Sa marriage, may responsibility ang bawat isa. Ang lalaki, ang babae, at ang anak. Okay? So responsibility and refreshment goes together. At si Lord ang bahala sa rest. Alam nyo ba, kaya tayo 24 hours, tingnan nyo yung triangle. Kasi ang rest, dapat, hindi lang to literal na kapahingahan sa Panginoon, even yung tulog mo, 8 hours yan. 8. Ang responsibility mo, ang work mo, 8 hours din yan. Ang work, responsibility. At yung refreshment mo, bahala ka. Another 8 hours for refreshment, socialization, mag-gym, mag-hobby, mag-movie, refreshment, 8 hours din yon. So 8 hours of sleep, 8 hours of work, 8 hours of leisure. Andiyan na, responsibility, rest, and refreshment. Yun yung balanse na buhay. At galing yan actually lahat kay God. Kung wala kang Panginoon, alam mo, wala kang rest. Palagi kang restless. Ang Kristiyano, may problema yan, pero may peace. Ang hindi Kristiyano, may problema yan. Yun lang. May problema yan. Yun lang. Wala siyang peace. Ang Kristiyano, may problema, may peace. Ang hindi Kristiyano, may problema lang. O, saan ka doon? Doon na tayo sa may Kristo sa buhay. Next. What can we learn from here? Number 2. Next slide. A home where God reigns is filled with peace and rest. Ang bahay na ang hari ay si Lord or naghahari si Lord sa bahay na yan. Kung si Lord talaga ang hari ng bahay na yan, merong peace at rest. Na every time uuwi ka ng bahay, there's no place like home. Masasabi mo talaga, there's no place like home. Kasi andito ang nagmamahal kong asawa katabi ko. At yung aking anak, mga anak.
Or kahit walang anak, basta andyan yung partner mo. Kasi nandyan ang Panginoon. May peace at may rest. Alam mo naman pag wala ang Diyos eh. Pag wala ang Diyos, uwi ka ng bahay, wala kang peace, wala ka ng rest. Uwi ka pa ba kung gano'n ang sitwasyon? Di ba? So anong solusyon? Umuwi ka na kay Jesus para merong peace at rest. Kung wala ka pa sa Panginoon, sabi ng Bible, believe in Jesus Christ and He will give you eternal life. Hindi lang eternal life, meron pang peace, meron pang rest. Umuwi ka sa Panginoon para every time umuwi ka sa bahay mo, may peace din kasi nandun ang Panginoon sa buhay mo. Wala lang sa bahay mo nasa buhay mo mismo. Our body is the temple of God. Kung naniniwala ka kay Jesus Christ. Yun ang matatag na marriage na every time makikita ko si Ma'am Sheila, I see rest. I feel and experience peace. Sarap umuwi sa tahanan na merong Ma'am Sheila. Grabe. May bonus ka pang makulit na mga bata na nakakatanggal ng tiredness sa ministry. Sarap, no? Sarap umuwi sa partner na merong Kristo sa buhay. Kaya umuwi na tayo sa Panginoon. Kung wala pa kayo sa Panginoon, I tell you, only Jesus can give you peace. Next. Now, last verses na tayo. Ano namang matututunan natin dito? Behold, children are heritage from the Lord. Pamana, gift. Kaya nga pag may anak ka, gift yan. Kung walang anak, okay pa rin yan. Kasi bonus na yung anak. Okay. The fruit of a womb is a reward. Reward from the Lord. Like arrows in the hand of a warrior. Nakikita na kayo ng pumapana na magaling magpana na bullseye palagi. Ganun daw ang arrows, parang mga anak natin na may takot sa Diyos. Kasi yung parents, pag may takot sa Diyos ang husband, may takot sa Diyos ang wife, ang mga children may takot din sa Diyos. So, parang arrow daw yung mga anak natin. Kasi pag pinuno mo yung buhay mo, yung quiver mo, quiver means lagayan ng arrows. Pag punong-puno ng mga bata yan na may takot sa Diyos, mga children mo or anak mo may takot sa Diyos, hindi ka mapahiya. Mapapahiya. Na kahit nakikipag-usap ka sa mga taong kumukontra sa iyo or sinisiraan ka, he shall not be put to shame. Basahin niyo yung last verse. Blessed is the man who fills his quiver with them, with arrows, with children na God-fearing, because he shall not be put to shame. Hindi siya mapapahiya when he speaks with his enemies in the gate. Okay siya. So ibig sabihin, hindi siya mapapahiya, kundi magkakaroon pa ng honor sa buhay niya. Nagets nyo? Nagiging proud yung parents eh. Pag yung mga anak may takot sa Diyos, nakaka-proud yun eh. Di ba? So merong honor. Tapos, dahil may anak ka pa, may heritage ka from the Lord. May pamana si Lord sa iyo. Na ikaw naman, may papamana ka rin sa mga anak mo. Sana no, sa lahat ng ipapamana natin, pera pa sa pera, kung meron man, sana ipamana mo sa mga anak mo yung faith mo kay Jesus na someday sila rin maniniwala kay Jesus. Sana yun yung ipamana natin sa mga anak at apo natin. No? Hindi lang yung negosyo mo. Alam ko yung negosyo nyo, pwede nyo ipamana eh. Ang ganda ng negosyo nyo sa JC . Pero sana yung faith nyo rin ipamana nyo sa anak nyo at sa mga apo nyo. Okay? So, kung may takot sa Diyos ang iyong mga anak, kasi kayong mga parents may takot sa Diyos. Ang ganda. Ang ganda oh. May honor, may heritage, may holiness. Actually no, kung walang holiness, 'di ba? Holiness comes from God. Holiness, pagiging banal. Holiness comes from God. And when Jesus is in your life, you are also holy. Tama? Sanctified, purified ka na. Now, because may holiness ka, may takot ka sa Diyos, ang anak mo may takot din sa Diyos, then your life will be filled with honor. Without holiness, walang honor. Kung mananatili tayo sa kasalanan, walang holiness, walang honor. So dapat may holiness, then may honor. And because may honor, may heritage. No, lahat ng ito, connected. Tingnan nyo yung mga mag-asawa. Kung walang holiness, puro na lang kasalanan ang buhay. Tingnan nyo. Sa tingin nyo, kung walang holiness, may honor?
May honor ba yung buhay na walang holiness? Hindi, mapapahiya ka. 'Di ba? Kung gumagawa ka ng kasalanan, walang honor, walang holiness, walang honor. Kaya ayusin natin, no? Let's follow Jesus Christ, obey His command, and allow God to change your heart. Change our hearts. Ako mismo, I pray every day, Lord, minsan hindi honorable ang aking personalidad eh. Hindi honorable ang aking ugali. Napapahiya kita. Lord, baguhin mo ako. Holiness yun. Then, because of that, may honor, may papamana ka pa sa sa iyong mga anak at sa mga susunod na generation. So, ang ganda, no? So, meron pa ba? Last na ata to eh. Meron pa ba? Last, we can learn from here that, last na to, a home God built is blessed with heritage and honor. Pag si Lord ang gumawa ng pamilya, pag si Lord ang may akda ng iyong pagsasama bilang asawa, mag-asawa, merong heritage, merong honor. Diyan papasok yung kasal. Kaya napaka-holy ng kasal kasi parang sinasabi mo sa mundo, I submit myself to God's blessing, to God's authority. 'Di ba? Galing ang kasal kay God. Siya ang nag-akda ng kasal. Every time magpakasal tayo, no, merong blessing. Meron akong kilala na kadalawa or tatlo na namatay ang asawa, una, kasal na naman siya. Namatay na naman ang asawa, kasal na naman siya. Pero nakita ko yung ano ba, yung submission niya kay God na gusto niya i-bless ang kanyang married life, no. Yes, namatayan siya, malungkot 'yon. Pero at least nung nagsama siya ulit sa iba, patay na yung wife niya, nagpakasal siya ulit. So, ibig sabihin, gusto niya yung ma-honor si God sa kanyang buhay. And so, the Lord will bless him with heritage. Gusto mo ng heritage? Honor God. Honor God and make disciples. Sounds familiar? Honor God and make disciples. Ang heritage, hindi lang to pamana na riches na may bibigay kang pamana, katulad dinaan, mayaman siya na may bibigay siyang mana. Ang heritage, actually is this, mas malalim to. When you make disciples, you pass on your faith, you pass on the gospel to other people, and they too will believe in Jesus Christ. That's heritage. Sobra pa sa pamana na pera yon. Yung siya mismo nakilala niya si Jesus kasi nag-make disciples ka. Sa tulong ng Holy Spirit, nakilala niya rin si Jesus. Ngayon, siya naman, pinapakilala niya si Jesus sa iba. That's the true heritage. Yun ang totoong pamana, faith. Sana mapamana natin yung belief natin sa ating family, sa ating anak, sa ating apo sa tuhod at sa mga susunod na generation. I am a fruit of heritage. Alam niyo ba? My lolo is a pastor. He died preaching the gospel. Cardiac attack. Cardiac arrest. My dad is also a pastor. Now I am a pastor. I'm glad second of my child, the second child we have, also wants to become a pastor. That's heritage. The heritage of faith. Na? Heritage, in a other sense, make disciples. Honor God, make disciples. Okay? Yun ang totoong matatag na mag-asawa. Nagme-make disciples sa iba. Ayan. Unahin nyo siyempre yung anak nyo. Ha? So, wala na bang susunod na slide? Okay na ako. So, that's how God builds a strong and firm home. Talagang siya dapat ang bubuo. And I pray your family will also come to Jesus Christ and believe in Jesus Christ by faith. God bless you all. Ayan. Thank you so much, Pastor Ralph. It's really blessed, no, na ganun yung, grabe talaga every time. Can you hear me? Okay naman. Every time that you're sharing to everyone, talagang sobrang aligned talaga siya sa lahat ng mga teaching din talaga in a physical church as well. So, very overwhelming din yung nararamdaman ko. And syempre, no, ano ba yung takeaway din na I want to share? Tama naman kasi talaga, Pas. A family consists of father and a mother as well. And kailangan talaga
sa loob pa lang ng bahay, you're talking about the Word of God. And ideally kasi kami, like, just to share, no, for the benefit of everyone, lumaki kasi kami na siguro ang takot namin sa mga situations na nangyayari sa amin, alam yan ni Mama, na nandyan sa loob. So, hindi talaga nagkaroon ng idea talaga, alam mo yan, yung later on part na lang namin talaga na pagtanto or like specifically kailangan talaga there's a person talaga na alam mo yun can share the word of God at sila talaga yung mag-i-influence sa family. And if it didn't happen to your first generation, it will happen to your next generation. So, if, syempre, we cannot blame our parents and whoever na nagpalaki sa atin na hindi naman nila na-introduce si Lord sa atin. Baka kasi, what happened, di ba yun yung laging sinasabi? Kasi ganito yung namana niya. Yung parang sinasabi niya po na ideally na pag uminom ka ng juice kasi sabi ng lolo mo masarap 'yan kapag kasama yung adobo, parang gano'n, 'di ba? So napapass along talaga siya sa mga next generation. So if our house will be filled by the word of God na ang pinag-uusapan natin, normally ang pinag-uusapan sa bahay, talaga ang laman ng bahay talaga, hindi naman palaging peace and rest, 'di ba? Ano yan, madalas yan, problema, sitwasyon, o hindi naman kaya mga bayarin, gastusin, lahat, 'di ba? But then, if we trust the Lord, that everything that we have is just temporary. If we have a house, if we have a car, if we have any wealth that we have, kung hindi man lahat ibinibigay ni Lord sa'yo ngayon, He will bless you still. And you still have to be grateful. Kasi the fact that we're alive, we're here, we're talking to each other, that's really a grace from God. Na talagang we can really be grateful every day. And ang nabibless ako ang pinaka tumatak talaga sa akin dito is yung a home where God reigns is filled with peace and rest. May each of our household na normally hindi talaga yan nagiging perfect. Wala naman talagang perfect 'Di ba? Na bahay, na home and all. Kasi the home itself is not only what we call the home o yung bahay literal. Home is your family. Yung nanay mo, yung asawa mo, partner mo, kapatid mo. That's where yung fact na parang kahit hindi kayo nag-uusap, di kayo nagkikita araw-araw, you know for a fact that they belong to God, na sila ay nag-worship together with you, na kahit hindi kayo mag-usap for like a week, a month and all, you are safe or kumbaga may peace ka in your heart na no one will try to still kill and alam mo yun, destroy the peace that we have inside our hearts. So nakaka-bless lang is we have this kind of topic na lahat nung tawag dito yung circle with triangle talaga na love is really with discipline and for us to be able to receive grace from God, you must do good also and you have to be always truthful kasi if you always lie, you always commit mistake, well, we are not perfect. God, walang perfect sa mundo kasi kung lahat tayo perfect, sobrang huli na natin. Ano yan? Si Lord na tayo. But then, for us to be able to, alam mo yan, to, not even to receive grace, pero to follow Christ, no? We have to really be aligned kung ano yung salita ng Diyos. Kasi, may ano yan meron siyang dalawang face. Say, for example, akala mo that's holy because it's holy for you pero hindi pala siya aligned sa word ni God. Tama ba, Pas? May mga times kasi that we are talking and we are listening to other people, but you have to learn how to discern and to filter. Kasi mamaya yung sinasabi ng ibang tao will also make you feel bad or will harm you. Malalaman mo lang naman siya when you're really reading the Bible, you're talking to people who really lifting you up and you have a community. So, ang ganda rin pas nung sinabi mo talaga na for us to be united also, bukod sa individuality, we should have a community as well. So, yun yung takeaway ko and
I'm really excited. It's my first time to facilitate, no, for today. But then I'm blessed na I'm able to do it also because yung heart naman na what we have or our heart talaga, only God knows eh. Na if you want to serve, if you want to really honor God and make more disciples as well. Ayan. Baka merong mga nandito sa loob na you wanted to share or take away right after reflections nyo sa learnings natin for today kay Pastor. Ayan. Anyone? Ayan, na nandito sa loob. Ate Reza, maybe you wanna share. Ayan, Okay. unmute. Ayan. Na ano ko lang yung take away ko, yung individuality, community. Tama, pag mag-asawa, pag ang isang tao nag-asawa, dapat hindi mawawala sa kanya yung individuality or yung characteristic ba niya na alam mo nang mali yung sinasabi halimbawa ng husband mo, hindi naman yung lagi mo siyang kokontrahin, yung itatama mo siya. Ganon. Tapos, dapat din may community kasi kumbaga, dahil nga hindi tayo perfect, hindi siya perfect, merong mag-guide sa atin. Yun lang po yung ano ko. Thank you po. Nakikita mo? Ayan. And baka may gusto pang tama yun, Ate Reza. Kasi you, you cannot change other people. Only God can change you. Kasi hindi pwedeng, tama ba ako, Pas? Hindi pwede kasing ibang taong magbago sa'yo eh. Clarify Kasi, natin. yes po, Pas, yan. Tama yan. Personality mo, hindi yan mali. Personality yan eh. But kung may wrong na-mention ni Ma'am Riza na ibang gawain na mali, siyempre i-correct mo kahit mag-asawa kayo. Iba kasi yung personality sa wrongdoing. Wrongdoing, babaguhin ni Lord talaga yon. Tama yun, Naan. Babaguhin ni Lord yung wrongdoing, wrong mindset, yung sins. Pero yung personality, hindi. Kasi kumare, yung asawa, extrovert, ang husband, introvert, hindi kasalanan maging introvert. Hindi kasalanan maging extrovert yung isa. Pero yung kasalanan na ginagawa naman ng bawat isa, hindi pwedeng gawin, kasi introvert siya kaya inisnab niya yung friend niya. Mali naman yon. Iko-correct ng wife na, husband, hubby, wag mo namang isnab yung friend ko. Sabihin na agad ng, kunwari, gagawin ng reason yung personality. Hindi kasi introvert ako Bakit ka nagdala ng friend? Diba? Hindi, magkaiba yung personality sa wrongdoing. Ang pagsasnab ng tao, inisnab mo, hindi mo pinansin, binastos mo, sinarhan mo ng door, sin yon. Kailangan baguhin yon. And God can change that, tama. Pero yung personality, mananatili yon. Kung introvert ka talaga. Pag extrovert ka talaga. Pag pinagsama kang introvert at extrovert, alam mo ano yon? Ambivert. Amphibian. Ambivert. Wala ring kasalanan noon. May mga tao din namang marunong maging introvert at the same time extrovert. So personality is different. Meron namang ang husband kunwari ang loud, ang wife is silent. Personality nila 'yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa husband, alam mo yung asawa mo, palagi na lang hindi yan nag-talk sa party. Turuan mo nga yan. Hindi. Personality niya yon, hindi kasalanan ang personality. Okay? Pero babaguhin ni Lord, tama yon, yung wrongdoing, wrong attitude, at yung kasalanan. Ayan. Thank you so much pa, Senator Reza. At least it's clear, no, na tama naman talaga eh. Every situation that we have, every sometimes kasi pas, even if you stand correct, some like since you are both individual with different kumbaga lalaki at babae, sometimes your husband, your partner, or kahit sino, kahit di kayo mag-asawa, like basta lalaki at babae, sometimes you have different stand. Di ba? Laging may ganun pa di ba? Different Teresa? talaga. Opo, yung sinasabi na Different ang different talaga po, di ba, Pas? needs ng babae sa lalaki. Different ang perspective ng babae sa lalaki. Tama. That's our lesson for next Sunday. Kaya Oh, galing. naturo ko na ngayon sa iyo Advance ka Yes na po, Pas. Nabanggit niyo po. Next Ayan. Sunday.
Thank you so much, Paz. Is there anyone else na gusto pang mag-share ng ating testimony also or takeaway natin no sa ating fellowship for tonight? Meron pa ba? Ayan. Ma'am Rochelle, Sir JB, Rose. Ayan. Baka you want to share something po. Ayan, Sir JB. Thank you. Good evening, Good Pastor. Good evening, Maan. Um, yeah, nag-join ako medyo late na, but the word itself is very powerful kasi parang the Lord is saying here na pag wala si Lord, di ba? Lahat in vain. Parang, di ba, yung first verse is, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Walang kwenta yung trabaho natin pag wala si Lord. Tapos unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain din. Wala talaga. If God is not with us, everything we do is in vain. Parang ganun no? Yung sinasabi ni Pastor. And ayun nga, matindi yung highlight niya. Even if we rise early, stay up late, di ba? Tapos yung food to eat, grabe, no? Pero si Lord lang magbibigay pala ng sleep sa atin. For those He loves. So, tapos sinabi rin ni Pastor yung triangle na, I got to the holiness of God and us honoring Him. So, if He's really holy, and the way to honor Him is for us to be like Him, to be holy as well. We try our best to be holy as well by the grace of God and of course by the Holy Spirit, diba? Yun. So, and then we will be granted with sleep. This is the only time na talagang magiging okay tayo because the Lord na yung nasa on top sa life natin. And then, Pastor also shared about the wife. I just wanted to share with you a little testimony. When I was single, I cannot even save money. Everything, pag kumita ako, wala. Labas. Pasok, labas. So when I met my wife, funny, but when I met my wife, my wife before, of course, soon to be lang, we were able to save a lot. And then, ayun yung napagpakasal namin. And up to now, she is my, ano yun? Anong tawag dun, Pastor? Siya yung tagaipag-ingat nung naiipon namin lahat. Everything I earn, sa kanya lahat. I don't hold anything. Magaling siyang kustodyan ng Custodian, no? yaman. Tama pa. Custodian. Yeah, so yung gusto ko lang i-share, if you have a partner or anything, or husband or wife, yung wife talaga yung blessing talaga. Tama ka, Pastor. And yung children is another reminder sa akin, nag-flashback sa akin. Kasi nag-birthday lang yung anak ko, si Marcus. Nag-flashback sa akin, Pastor, sabi mo na heritage siya from the Lord. Tama talaga. And when lumabas si Marcus nun, sobrang blessing din sa amin. And that's what I would like to share with you guys. Ibang klase talaga si Lord pag inayos niya yung family natin. And one thing yung challenge na binigay mo sa akin, Pastor, I hope everybody's had their own challenges sa sharing na to. But yung challenges sa akin is how to, my kids will also grow up at the same time. Pag nasa tamang age sila, they have the same fear of the Lord. They have the same discipline. They have the same trust. Whatever they do, they should trust and ask God for guidance. And that's what I would want to do it for them by His grace, sana magawa ko. Kasi tama ka pa, ikaw pala 3 generations na pastor. My first generation was my dad naan. So, dad muna yung Christian, second me. Papasok ko kay Marcus. So, yun siya. I hope I can do that the same. Please keep on praying. And we'll do our best to do it by God's grace. Thank you. Thank you so much, Sir JB, no? Nabibless lang ako kasi, ang galing, no? Kasi hindi naman talaga kailangan it really has to start from within you. Na if you have that faith and also you really want to make disciple, no matter who they are, na even if it's not your family nga rin, di ba, Sir JB, Pastor. And as long as your heart is also to serve God, to honor Him, you will obey His words also, and you will obey what is really the rightful thing to do. So nakaka-bless lang today. Ayan. Anyone else that would like to share? Rose, Joe Lawrence, and Rochelle. Ayan. I think wala na, no? So, pass.
So, syempre, no, this is our first Sunday that we have to prepare, or kung nakakuha na kayo, no, it's our Holy Communion. Pwede kang kumuha ng bread, plain bread, or biscuit, and a cup of juice or red wine. Pastor? Okay, so thank you sa testimony ng lahat. Salamat. All of this will happen by the grace of God talaga, by the grace of God, by the help of God, no? Yung kanyang power yan, enable us, no? So kung may anak ka na ngayon, that's a reward from the Lord or a gift from God. Yes, it's not easy to disciple our children because alam mo, ang kaibahan ng pag-disciple sa mga anak is this, different yan kaysa sa dinidisciple mo na hindi mo kapamilya. Alam mo ba, yung anak natin, once in-empower ka ni Lord na ma-disciple yung anak mo, alam mo, it's really, yun ang sinasabi ni Sir JB nga, it's only by the grace of God. Kasi mahirap mag-disciple ng anak. Bakit? Bakit? Even what you say, what you preach, I'm a pastor, they look at my preaching and they check on my life 24/7. Nakikita nila ang buhay ko 24/7 kung I am true to what I preach. Now, it's only by the grace of God na pag ang mga anak ko rin now, which is, I can see that even in their young age today, even my 3-year-old will sometimes remind me, Papa, hawak lang kay Jesus. Hawak din ako ni Jesus. Love ko si Jesus. Love din ako ni Jesus. Hug ko lang si Jesus. Hug din ako ni Jesus. Huwag tayo bibitaw kay Jesus. 3 years old. 3 years old. And that's by the power of the Holy Spirit. And yun na nga, my 5 years old and 11 years old, they are correcting me. They are teaching me. They are rebuking me if they see my preaching not aligned with my life 24/7 because they check on me 24/7. See, it's only by the grace of God. And again, all is by God's grace lang talaga. When we make disciples na hindi natin kasama sa bahay, medyo mas easy konti. Kasi hindi mo nakikita, hindi ka rin niya nakikita, di ba? Pwedeng magkunwari ka, di ba? Pero hindi yun tama. Siyempre, you have to be yourself in the Lord kung sino ka sa Panginoon. Hindi mo pwedeng i-plastikin yun. Malalaman din naman yun ng tao eh. No? When you make disciples, if you're not sincere, people can tell if you have the Holy Spirit or none. So again, thank you so much for this time. We'll learn more of this for this month of February. We'll focus on relationships, on a home, marriage, and even our spiritual home, which is the church. Now, the church I'm saying is not just a temple, not the building, but our lives as individual Christians and our lives as a community of Christians. Now, as part of the community of God, we should always be reminded that 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ gave his life for our redemption. No? So the night when Jesus was betrayed, he took the bread, he gave thanks to the Father, and he broke it. He gave it to his disciples and said, this bread is broken for you. This is my body broken for you. Do this in remembrance of me. Let's partake this with a repentant heart and a contrite heart. Lord, make us worthy to partake this bread. In the same manner, Jesus took the cup, gave thanks to the Father, and when he took the cup, he said, this cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink this cup, as often as you drink this, you remember me. So let's partake the cup. Let's drink the cup. Let's pray. Thank you so much, Lord, because hindi mo lang kami biniyayaan ng biological family. Kami ay naging parte pa ng spiritual family when we become
a child of God by believing in Jesus Christ and repenting also from our sins. Salamat, Lord, for your holiness through Jesus Christ is now in us through the Holy Spirit. Salamat at nililinis mo kami every day. Salamat sa salvation. Salamat sa paalala that your body was broken for us and your blood was shed on the cross for the redemption of mankind and for the forgiveness of sin. Lord, we continue to repent from our sins every day because we're always in this struggle with our old self and our new life in Christ. But Lord, at the end of the day, by the Holy Spirit, we continue to experience breakthrough after breakthrough, transformation after transformation, blessing upon blessing, grace upon grace, victory upon victory. Thank you so much. Growth upon growth. Salamat, Panginoon, for this is all you're doing. Salamat sa aming natanggap na mensahe na ang Diyos talaga ang kailangan namin sa aming buhay mag-asawa, sa aming buhay bilang pamilya, at even bilang isang simbahan. Church is not just about buildings. Church is about having this relationship with you and with one another despite the distance. This is also a church. Nabuo lang siya sa online. But we have the same message, the same gospel, the same faith, the same Jesus Christ who saved us. We believe in one God, and we have this one Spirit in us residing and ruling in our lives. Thank you so much, Lord, sa lahat ng nakinig, tumanggap ng iyong salita. Tulungan mo kami ngayon paano ito i-apply. Now, as I release the blessing to be upon each one, i-bless mo ang bawat buhay, bawat health sa mga may sakit or nabibigatan ng ang mga puso ngayon. Lord, I pray for your comfort and peace. I pray for rest. I pray for breakthrough. I pray for overcoming sin, that we will be able to overcome sin every day in the power of the Holy Spirit. I pray also that you make us a blessing to many others. I pray that you make us as a salt and light as we make disciples to others. Empower us, Lord. We need your presence. We need your power. And we need the same wisdom that comes from the Holy Spirit so we can confidently share Jesus Christ and explain the gospel to others. And that, Lord, it's you who will convict people. It's you who will grow our faith. And so we rely on you. Lord, bless our families. Bless our marriage. Bless your church. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, receive the multiplied blessing of God in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. Thank you so much, Paz. Thank you, everybody. Picture Thank mo you, na. Mother. For tayo. Wait lang po. Wait lang pa. Hi, Sir JB. Wait lang po. Alright. In 3, 2, 1. One more Wait lang. Nag-loading. Wait lang. Alright, there you go. 1, 2, 3, sign. Alright. Last one pa. Last one. Sorry. 1, 2, 3, sign. Alright. That's fine. All okay na. Thank you. Thank you. Thank Thank you, you. Pa. Thank you, God bless Japan. you Thank you, all. Pastor. Thank you. Good night.